challenge na na-encounter ko yun. Maghabol kami sa project kasi kailangan on time work. So kailangan, kumbaga July tapos na yung project. Pero dahil may mga delay, katulad nga, hindi pinasa na may force majeure. So kailangan makapagplano kami kung paano namin maiahabol yung project namin dun sa time, kung may leak na lang yung time namin. Kaya kailangan magtulungan lahat ng engineer, tapos kailangan sabay-sabay magkakaisa kayo kasi pag nag-away yung mga senior din, hindi kayo magkakasundusan doon. Hindi nyo agad matatapos yung project, pero kung may isa na kayong plano, ganun, stick kayo doon, then mabilis kung order yung mga mag-purchase order, mas mabilis na gagawa yung isang plan. Third question. What skills or qualities have helped you succeed in your job? Yung pagkakaroon ng cooperation, team cooperation. Tapos yung pakikinggan mo rin, hindi lang yung client mo, pati yung mga workers nyo, yung construction workers. Kung ano yung pangangailangan nila, hindi na. Kasi kapag lahat kayo, merong unity dun sa company, mas madali nyo ma-accomplish yung plan. Fourth question. How do you deal with customer complaints? Pag may customer complaint sa akin, syempre, kailangan kausapin mo sila. Tapos ipakita mo sa kanila na kaya mag-i-handle yung complaint na ginagawa nila. And huwag ka agad mag-yes sa client mo na kumbaga kung yun yung gusto nila, yes ka agad. Dapat marunong ka rin mag-stand kung ano ba yung principle ng pagiging subsidiary. Kasi hindi ka naman pwede magtayo ng isang building na lahat ng client mo masusunod. Paano kung masira yun? Then, ikaw naman yung mapapahamak. So, bibigay mo sa kanila, bakit kailangan na etong design na to yung sundin natin? Fifth question. What values are most important in your job? Yung pagkakaroon ng syempre, respeto sa isa't isa. Kailangan alam ng mga katrabaho mo na kung ano yung posisyon mo at alam mo din kung ano yung posisyon nila. Kailangan talaga may respeto kayo. Kasi kapag ka nawala yun, masisira yung team, hindi na matatapos yung project na ginagawa. Sixth question. Have your ethical choices affected your career? If yes, how? Sometimes, so nakaka-apekto yun kung ano yung character ko. Saka syempre kung ano yung pinaniniwalaan ko. Pero kailangan matuto kang mag-adjust dun sa situation. Kailangan marunong kang mag-hold back kung ano yung i-set aside mo yung sarili mong emosyon. Dun dapat alam mo lang pagtrabaho, trabaho lang dapat. Kailangan mo rin na isa kang professional ka. Seventh question. What advice would you give someone starting in your field to stay honest? Syempre, una sa lahat, makinig ka sa superior mo. Pagka nasa bagong company ka, kailangan yung sarili mo, ano mo muna na empty ka muna. Huwag kang masyadong magmamagaling ka. Gano'n. So, pinamahalaga pagpasok mo sa kumpanya, matuto kang makinig din. Sundin yung pinapagawa. The rest will follow. Eighth question. How do you adjust to change in your work? Nung pag-adjust ko, sa akin, saglit lang. Siguro mga isang week lang. Yung unang week na yun, nakakapagod kasi hindi ka pa sanay sa actual na totoo na yun. Kumbaga sa school, pinag-aaralan mo pala puro theoretical pa lang yan. Pero pagdating mo dun sa field, actual na yan na kapag nagkamali ka, wala nang bawian. Yun na yun no? Baklas o sira. Tapos malaki agad yung magiging damage din sa company yung project cost. So ikaw lahat mananagot. So yan ang matuto kong mag-adjust. Then ako kasi madali ako maging effective. Kailangan marunong ka makipagkaibigan lalo na sa mga head na din. Ganun din naman ako kasi ako ang nag-handle sa amin sa music team namin. So yun, mas natuto akong mag-lead din sa mga kasama. Ninth question. How does your work affect your team, clients, or the community? Yun na. Kung na-apektuhan, yung nakaka-apekto talaga sa kanila, una, sa lahat yung attitude. Paano ka makisalamuha sa kanila. Sa client mo, sa superior mo, then sa mga co-workers. Pag lahat yun nababalansin mo, hindi naman lahat na parating friendly ka lang. Kasi baka i-abuse kayo. So dapat alamin mo pa rin ano ba yung posisyon mo para hindi tayo magkaroon ng tinatawag na over-familiarity. Pag
nagkaroon na kasi yun, minsan nawawala na din yung respeto sa isa't isa, din na kakasira-sira lahat. Last question. What tools being professional mean to you? Yung pagiging professional. Sa akin naman, ano lang, gawin mo lang kung ano talaga yung pinapagawa sa'yo. And makikita mo sa sarili mo na maging professional ka na dun sa ginagawa mo ng ibang. Kasi pag sinabi professional na yan, ibang tao, maganda na, estado, magaling na to. Pero hindi, dapat pagka-professional ka, dun ka pa rin sa learning,